Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Visitation Yes. documents kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Pumunta siya ron, pero kinausap niya si Arnie Teves. Nako, Hindi si Madriaga. nako. Si Ate Tevez. Si Arnie Teves ang kausap. May CCTV po ng I footage. think so. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So, that was the extent of the reporting. Ngayon naiintindihan na ho natin kung bakit itong si Romeo Acop nung nagdaang kongreso dyan sa Quadcom talagang bibong-bibo. Talaga ho palang pinabusog ho nitong si Martin Romualdez, itong si Romeo Acop, kaya ganun na lamang ho ang kanyang performance pagdating sa panggigiba dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Anak ng tokwa, mahigit 3 billion ang kanyang pork barrel mula 2023 hanggang 2025, di umano palakpakan. Ibang klase ka, Acop. Talagang yung mga naiwan nitong si Romeo Acop, tayo nakikiramay, pero ang sigurado ko sa inyo, nasa mabuti na ho kayong kalagayan ngayong mga panahon na to. Diba? Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Sa totoo lang, tayo ho, ayun na ho natin talagang banatan pa tong si Acop pero napakakupso ng congressman na yan noong nagdaang kongreso, lalo na dyan sa Quadcom. Kaya para dito, kay Paduano, kay Abante, sa lahat ng congressman na nagbibida-bida ngayong mga panahon nung nagdaang kongreso, lalo na nung do sa Quadcom, yung Quadcom, yung 4 na komite na pinagsama-sama nila para gibain ang mga Duterte. Pag kayo ay nagurgur, kagaya nitong si Acop, kung anong nakita nyong pagtanggap ng sambayan ng Pilipino sa pagkakagurgur ng mama na yan, ganyan na ganyan din ang sasapitin nyo. Lalo na dito kay Abante, anak ng toko, buhay ka pa nga, pinagtatawanan ka na eh. Hindi ko naman sinasabi na magurgur ka na. Hindi ko pinapanalangin yun. Pero sigurado ho tayo sa sobrang pangkukupsang ginawa nyo sa mga Duterte noong nagdaang kongreso, dyan sa Quadcom na yan, ganyan na ganyan din ang inyong sasapitin kung sakaling magurgur kayo. At dito ho sa video na to mga kababayan, meron na hong bilin. Etong si Congressman Libiste kung sakaling merong mangyari sa kanya. Ang bilin niya, kung sakaling gurgurin siya, trabahuhin siya, yung listahan nitong si Yusek Cabral mailalabas na. Sana naman hindi na tayo umabot doon sa meron pang mangyari dito kay Congressman Libiste. Kahit walang mangyari sa kanya, pera naman na sambayan ng Pilipino yan . At kung dinispal ko nitong mga proponent na to, dapat malaman niya na sambayan ng Pilipino. At para doon sa naratibo nitong pambihira, ang bilis lang ho nating nagpahinga ng konti. Ang dami na hong nangyari, di ba? Para dito kay ang pangalan nito kay Madriaga. Heto na ho mga kababayan. Kasi yung kanilang narrative na nagpupunta daw sa BJMP, Camp Bagong Diwa, itong si Vice President Sara Duterte, pinapalabas sila na binibisita daw niya itong si Madriaga, na kinakausap siya, pinapakiusapan siya, wag siya magsalita laban sa kanya. Heto na.
Mga argumento ng mga sinungaling, wasak ho dito. Kaso ang problema ho mga kababayan, meron na naman silang mga bagong naratibo na nakikita natin na kanilang pasusulputin sa mga susunod na araw. Usapang Tebes na naman ho tayo mga kababayan. Ibang klase. BP Sara, hindi si Madriaga, si Tebes pala. Ngayon, yung panggigibang ginawa nila kay Tebes, ikukonekta ba kay BP Sara? Abangan lang ho natin ang script ng mga siraulo dyan sa pamahalaan itong si Marcos Jr. Unahin ho muna nating wasakin itong naratibo nitong si Madriaga. Dito ho tayo sa Secretary, DILG. binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation Yes. documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kinausap niya si Arnie Tevez, Nako, hindi si Madriaga. Si Ari, paano yun? Paano yun para doon sa mga para dito kay ang pangalan nito? Para dito kay Palsis. 'Di ba? Para dito kay Palsis paano yun? 'Di ba naratibo nyo lagi yung ini-SS yung issue na yan. BP Sara nagpunta dito, nagpunta ganyan. Pagpunta sa Camp Bagong Diwa, doon nakadetain itong si Madriaga. Nagsalita na si Madriaga, 'di ba? Ganun yung naratibo nila eh. Paano yan? DILG mismo nagsabi, hindi niya kinausap itong si Madriaga. Di doon pa lang kasi yung sinasabi nila, pag nagsinungaling ka sa isa, posible din na nagsinungaling ka doon sa mga susunod mong sasabihin o sa mga doon sa mga nakapaloob doon sa kanyang sworn affidavit. Anak ng toko, dapat makontempt yan. Di ba? Sinabi niya, nagpupunta doon si VP Sara, pinapakiusapan daw ho siya di umano, di ba? Sila nagpalutang ng na yan, nagpupunta daw sa BJ. Hindi naman pala siya ang pinupuntahan eh. Walang yang to. ni Tevez. Si Arnie Tevez ako usap. May CCTV po nung footage. I think so. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So, that was the extent of the report to me. That's Yung mga Talyanista sa imadang nanonood, anong inaasahan nyo? Ha? Anong inaasahan yung sasabihin ni VP Sara? Actually, di ba, hindi natin malaman pagka itong issue na to, yung nangyari dito kay Tevez, kasi mga siraulo talaga yung mga nasa pamahalaan eh. Yung mga imagination yung nila talagang hindi ho natin maarok. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, doon na lang ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho natin lubos akalain na aabot ho sa punto na mapapadala nila sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapos biglang mayroong lalabas na naratibo about dito kay Madriaga, tapos bigla nilang inuunti-unti ang pagpunta ni BP Sara dyan sa BJMP. Hindi naman pala si Madriaga ang kinausap, bagkus itong si Arnie Tevez. Ano ba talaga ang game plan nitong mga walang yang to? Kasi balita ho natin mga kababayan, itong mama na to si John Vic Remulla, siya daw ho ang posibleng presidential bid ng administrasyon sa 2028 presidential election. Ngayon ho mga kababayan, yung posibleng mga makalaban niya nitong mama na to, at sigurado ho tayo na pag-uusapan na yan sa circle ng mga nasa administrasyon, yung mga Remulla na yan. Alam ho nitong mga Remulla na to na yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi basta-basta makakalimutan yun ng sambayan ng Pilipino. At yun ang isa sa magiging kinukonsidera ng mga boboto sa 2028. Alam ho nila yan mga kababayan. Kaya ito talagang nasa mga to, nasa do or die Pagka nanalo kayo, pagka naiupo nyo yung mga individual na gusto nyong maupo sa Senado sa 2028, panalo kayo. Pero paano na lang pagka si BP Sara ang naupo? Ihanda nyo na mga tumbong nyo, mga walang ya kayo. Ang dami nyong pinerwisyong tao, mga taga Mindanao. Mapahanggang sa ngayon, marami ho sa mga kababayan nating nandiyan. Hindi ho sila pagsapit ng Kapaskuhan
automatic na yan, pinupuntahan itong si Pastor Kibuloy, pinupuntahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, namamasko ho sila sa mga yan. Ngayong mga panahon na to, ika nga yung iniisip nila, paglipas ng panahon, unti-unting maghihilom o makakalimutan ng tao yung ginawa nitong mga siraulo na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho mangyayari yan. Dahil yung mga Duterte na yan, hindi ho sila minahal dahil sa ayuda. Hindi ho sila minahal sa kung ano paman. Minahal sila dahil nagpakita sila ng totoong pagserbisyo sa mga taga Mindanao at sa sambayan ng Pilipino. At nga pala, bago ho nating makalimutan, birthday ho pala ng ating maisog, atining maisog. Etong si Attorney Vic Rodriguez, palakpakan. Happy birthday ha, mega love shoutout dito kay Attorney Vic Rodriguez, palakpakan ho natin. Tuloy-tuloy lang, Attorney Vic. Maisog, ika nga. Ayun na nga mga kababayan, mabalik ho tayo sa ating usapan, no? Dito ho, subaybayan ho natin, pero sa tingin natin meron na naman hong pinaplano itong magkapatid na unggoy na to kung paano ho nila sisiraan itong si Vice President Sara Duterte. Kahit na hindi nila mapakulong ang ano lang ho nila dito, ang kanilang talagang endgame, basta wag lang makatakbo sa 2028 itong si VP Sara. Mapa-impeachment yan, tapos i-impeach si VP Sara kasi impeachment, wala ka namang kulong Hanggang doon lang talaga, basta wag lang siyang tumakbo. Yun lang talaga ang kanilang inaasam-asam na walang Duterteng makaupo sa 2028. Pero hindi ho yan pahihintulutan ng ating mga kababayan. Naku, makikipagbalagbagan ho tayo dyan. At kung dumating man sa punto na sa 2028, kung hindi na tayo ganito kaaktibo, kasi hindi ho natin alam kung anong dadalhin ng bukas, di ba? Hindi ho natin alam kung hanggang kailan yung ika nga ganitong kasigasig na pakikibaka sa ating bansa. Hindi ho natin alam. No, tingnan niyo naman si Akop, ano ho yan kasi yung mga susunod na araw, hindi ho natin hawak ang bukas. Kung anong darating. Yun naman ho lagi ang atin. Kung sakaling hindi man ho tayo ganito kasigasig pagdating ho ng 2028, kung kailangan hong makipagbalagbagan kampanya itong si VP Sara, gagawin ho natin lahat yan mga kababayan. Para lang magkahustisya ang sambayan ng Pilipino sa lahat ng kabalbalang ginawa nitong mga Remulla, Marcos, ang pangalan nito? Romualdez, magkahustisya ang sambayan ng Pilipino sa lahat ng kabalbalan na ginawa nitong mga individual na to. Sa mga nakalipas na 3 taon pa lang ho mga kababayan, wasak ho ang sambayan ng Pilipino dito sa mga tao na to. Punta na ho tayo dito kay Congressman Libiste. Interview ho niya dito sa, syempre, ang ating paboritong istasyon. At talaga namang isa sa ating mga sinusubaybayan. Yaang DCAR 1026 News. Kung gusto nyo ho ng mga napapanahong mga balita at hindi ho sinusugarcoat, kung ano lang talaga yung mga dapat pag-usapan. Walang maraming cheche-bureche. Walang maraming yung tipong mga interview na kargado, interview na alam mo na may nakasakay sa naratibo ng mala. Walang ganon. Yung mga katotohanan lang, kung yun ho ang inyong pakay pagka nanonood kayo ng balita, punta lang ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. Ito, pakita ko na ho sa inyo mga kababayan para talagang ito ho ang kanilang YT channel. Ito. DZAR ayan o. DZAR 1026 News. Mag-subscribe ho kayo dyan mga kababayan. Isa ho yan sa mga pinapanood natin. Inaabangan ho natin ang upload ng YouTube channel na yan dahil talagang yung mga ini-interview ho nila dyan malulupit. Lalo ba naman MJ Mondiar mag-i-interview. Talagang idolo ho yan idolo. Dito tayo, game. Sisiguraduhin ko na batang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Po na nakuha mula kay Undersecretary Cabral, mailalabas na ba ito? Maisa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibigay na nila ito sa Ombudsman, at least may progress. Sana
isa sa publiko na rin po nila at hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero Magaling tong bata. unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayo Madami hong galit ngayong mga panahon na to dito kay Congressman Libiste. Una na dyan, itong si Garjola. Naku, Garjola, mahiya ka naman. Pambira. Ibang klase ho yung Garjola na yan. Nakita ho natin yung ginawang investigative journalist yung mga pinapatayo ng mga establishmento, yung ginawang parang documentary sa kanya, yung kung sino nga ba itong si Garjola. Naku, matindi ho yan. Mantakin nyo, yung isang establishmento pa lang ho niya, kayang yung kinukonsumong kuryente daw di umano, kayang magpailaw ng isang buong barangay. Kaya yung linya ng kuryente niya galing papunta doon sa kanyang establishmento, nakapasadya galing sa mismong grid ng kuryente. Ganon ho katindi mga kababayan. Hindi ho sasapat yung mga kuryenteng galing sa daan. Hindi daw ho ganon ang galawan noong establishmentong pinapatayo ng mama na yan. Kaya ibang level ho talaga ang kakurakutang ginagawa ng mga congressman na yan. Kaya yung mga nakulong kagaya nitong si Sara Diskaya, yung mga nakakulong sa Senado, yung mga nakakontempt, wala akong kwenta yung mga yan. Tsaka yung pagkontempo sa kanila talagang parang orchestrated no, yung tipong sige dito na kayo para pag nakakontempt na kayo kung sakaling magsuoli kayo ng pera nasa witness protection program na kayo, palakpakan, di ba? Mga klase. Kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert at pati yung mga proyekto hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga kontraktor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. Opo. At kung hindi natin itatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Doon po sa listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund at meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang humirit ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung
possible may anomalya? Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko, nasa mataas na pressure din po ng mga proyekto na may anomalya. At talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito. Dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng contractor o malapit sa mga contractor, yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulungin na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simula ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin? Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamalaki kong detalye ay tungkol sa 2025 budget kasi yun po ang mismong hiningi ko. Pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Nako, Opo. Siya lang ba ang excited ko nang makita yung allocable nitong si Jinky Luistro para doon sa mga cat's eye sa distrito niya. Yung overpriced na cat's eye na ilinagay nila, maya-maya ay pinagbabaklas nila ulit noong biglang lumabas tong. Excited na ako eh. Congressman na Reviste, kasama ho ba yung mga cat's eye nitong si Jinky Luistro? Diyan sa mga allocable na yan, itong walang yang congressman na to. Excited na ho talaga tayo mga kababayan. Naika nga doon na mag-hearing itong mga walang yang congressman na to. Sama-sama sila nila ako. Diba? Sama-sama sila nila ako. Ganun naman talaga. Ganito lang naman ho kasimplihan mga kababayan. Tanggapin ho natin ang katotohanan na especially dito sa mga dito sa mga congressman na to. Lahat naman tayo, wala naman matitira sa atin dito. Lahat tayo pupunta dyan. Una-unahan lang. Nauna itong si Akop, nataong napakatindi ng pagkukups niya nung nagdaang kongreso. Kaya, imbis na kalungkutan ng ating mga kababayan, marami pa sa mga nakabalita ng nangyari na yan kay Akop. Hindi ko naman sinabing nagsasaya sila o natutuwa sila. Pero yung reaksyon nila, hindi angkop na reaksyon pagka merong namamaya pa, di ba? Iba ho yung dating ng ating mga kababayan dito sa nangyari na to kay Akop. Tayo naman, hindi naman ho tayo natutuwa, pero hindi rin naman ho tayo nalulungkot. Normal, ganun lang naman ho yun mga kababayan. Hindi tayo natutuwa, pero hindi rin ho tayo nalulungkot. merong ganitong klase ng listahan? Kasi una sa lahat, wala na si Akop. Alam na rin niya yung kanyang credibility. Pagkatapos ng Quadcom, tapos na rin ho. Hindi nyo nakita doon sa mga Kintakom, doon sa mga Comcom nila dyan sa House of Representatives. Hindi na yan nagsasalita, hindi na yan sumasali sa pagpe-press con. Siguro pansin din dito ng mga kababayan natin. Kasi noong 19th Congress, pagka merong parang leadership forum, pagka meron silang pag-uusap doon sa House of Representatives, merong media, lahat pinapatawag nila, laging nasa gitna dyan si Akop. Laging nagbibida-bida yan. Nandiyan si JJ Suarez, nandiyan sila Kunghun. Pero lately, dito sa 20th Congress, wala na ho. Hindi na ho siya hindi na ho natin siya naririnig-rinig dito sa mga issue na to. Congressman pa ba siya? Kung hindi man siya congressman, hindi siya nagsasalita. Tapos ganun kalaki ang insertion pork barrel niya nung nagdaang 19th Congress. Ba dapat mahiya-hiya naman ho siya kay Martin Romualdez. Ibang klase talaga tong itong si Akop. And na-confirm nyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay at ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo. Sana sana magsilbing aral to dito kay Ping Lacson, dito kay Boy Tago. Mag-hearing ka na dyan sa Blue Ribbon.
hayaan nyo kung ika nga nahulog sa ulo nitong mga amo nyo diyan sa Malacanang itong usapin ng mga maanumalyang flood control na to. Hayaan nyo. Problema anak ng to yung tipong kasarapan ng kwentuhan, kasarapan ng inuman. Biglang merong eksena na pinapatigil nakakabad trip po yun Diba? Ang ganda-ganda na ng datingan yung tipong na talaga yung ganda enjoy na sambayanan Kasi nagsalita na si Saldico, nagsalita na itong si Master Sergeant Tordy Gutesa. Yung mga ebidensya ay talagang nagtutugma-tugma. At yung sinasabi nila, yung kay Gutesa, hindi totoo yan kasi pinalsify yung mga pirma ng notaryo. Ang problema, mula noong nagsalita itong si Zaldico, hindi na kailangan yung pirma nung nagnonotaryo. Ngayon, ang ginawa ko nitong si Lacson, imbis na ituloy-tuloy yung hearing na yan dyan sa Senado at imbitahan niya ang si Zaldico dahil yung iba nga, 'di ba, sa House of Representative kay Pastor Kibuloy, 'di ba?